Naging sensasyon sa social media ang isang baby monkey sa Japan matapos ibahagi ng maraming tao ang kanyang nakakaantig na kwento. Ang munting unggoy na ito ay pinangalan ng Punch. Inabandona siya ng kanyang ina mula mismo nang siya ay isilang. Ayon kay Shikano, isa sa mga tagapangalaga, posibleng dahilan nito ang matinding init noong buwan ng Hulyo nang siya ay ipanganak. Maaari ring nakaapekto ang kawalan ng karanasan ng kanyang ina sapagkat ayon sa mga pag-aaral, may mga unang beses pa lamang nagiging ina na nahihirapang makabuo agad ng malalim na ugnayan sa kanilang anak, na minsan ay nauuwi sa pagtanggi o pagpapabeya. Simula nang iwan siya ng kanyang ina, ang mga zookeeper ng Ichikawa City Zoo sa Japan ang nag-alaga kay Punch. Ngunit ang higit na nagpaantig sa puso ng mga netizens sa iba't ibang panig ng mundo ay ang kanyang espesyal na pagkahumaling sa isang maliit na stuffed toy na orangutan. Palagi niya itong yakap at bitbit saan man siya magpunta na tila ba ito ang nagbibigay sa kanya ng ginhawa at seguridad. Dahil dito, nagbigay ng donasyon ng mga stuffed animals ang IKEA sa naturang zoo. Ang plush toy na madalas yakapin ni Punch ay pinaniniwalaang ang orangutan na mula sa koleksyong Jungle Skug ng nasabing kumpanya. Noong ika-17 ng Pebrero, nagbahagi rin ng larawan sa ex ang alkalde ng Ichikawa City na si Kotanaka kasama ang pangulo ng IKEA Japan na si Peter Fair, kung saan makikitang napapalibutan sila ng maraming stuffed toys na inilaan hindi lamang para kay Punch kundi pati sa iba pang hayop sa zoo. Maging ang mga opisyal na social media account ng IKEA sa iba't ibang bansa ay nakisali sa lumalawak na suporta para kay Punch. Nagbahagi ang IKEA Spain ng inedit na larawan ng stuffed orangutan na tila yakap si Punch habang nagpost din ng IKEA Switzerland ng katulad na imahe gamit naman ang kanilang stuffed chimpanzee. Gayunman, isang mas bagong video ni Punch ang nagdulot ng pangamba sa ilang animal lovers. Sa nasabing video na inilabas noong ika-19 ng Pebrero, makikitang nilapitan siya ng isang mas malaking unggoy at kinaladkad siya paikat sa lupa bago siya nakatakbo palayo at nakapagtago habang yakap ang kanyang stuffed toy. Sa isang pahayag noong ika-20 ng Pebrero, ipinaliwanag ng Ichikawa City Zoo na ang naturang adult monkey ay malamang ina ng isa pang batang unggoy sa loob ng kulungan na sinubukang lapitan ni Punch. Posibleng nairita ito kay Punch kaya siya napagalitan. Gayunpaman, tiniyak ng zoo sa publiko na hindi dapat ikabahala ang insidente. Ayon sa kanilang pahayag, kahit napapagalitan si Punch, ipinapakita niya ang katatagan at lakas ng loob. Sa halip na kawan siya, hinihikayat ng zoo ang mga taga-suporta na patuloy siyang suportahan sa kanyang pagsubok na makihalubilo sa iba pang mga unggoy. Si Punch ay isinilang sa Ichikawa City Zoo noong ika-26 ng Hulyo taong 2025. Mula nang siya iwan ng kanyang ina, ang mga kawani ng zoo ang nagsilbing kanyang pamilya. Ibinigay sa kanya ang stuffed orangutan upang makatulong sa kanyang pagharap sa lungkot at pag-iisa, isang simpleng laruan na naging simbolo ng pag-aaruga at pag-asa sa kanyang murang buhay. Sa lungsod ng Ichikawa sa Japan matatagpuan ang isang kilalang zoo na dinarayo ng maraming tao dahil sa mga unggoy na naninirahan dito. Malapit din ang lugar na ito sa mga kabundukan kung saan likas na namumuhay ang mga unggoy, kaya naman kilala ang lugar bilang isa sa mga tahanan ng mga unggoy sa Japan. Samantala, ang Mount Takasaki Wild Monkey Park ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng lungsod ng Oita. Nasa matarik na dalesdes ito ng bundok at tahanan ng mahigit 1,000 ligaw na Japanese monkeys. Araw-araw, bumababa ang mga unggoy mula sa bundok upang magtipon sa parke, isang tanawin na talaga namang dinarayo at hinahangaan ng mga bisita. Ngunit ang isang simpleng update lamang sana mula sa zoo ay nauwi sa isa sa mga pinakatinututukang kwento tungkol sa mga hayop sa Japan. Noong linggo ika-22 ng Pebrero, tinatayang mahigit 6,000 bisita ang dumagsa sa Ichikawa City Zoo. Kinabukasan, umabot pa sa humigit kumulang 5,200 ang bilang ng mga pumunta. Bago pa man magtanghali ay puno na agad ang mga paradahan ng sasakyan. Ang pila sa entrada ay umabot ng hanggang 2 oras. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, napilitan ng mga kawani na higpitan ang pagpapapasok ng mga bisita upang mapangalagaan ang kaligtasan ng parehong tao at mga hayop. Ang dating tahimik na balita tungkol sa zoo ay biglang naging isang pambansang sensasyon, patunay kung gaano kalakas ang hatak ng mga kwento tungkol sa mga kaibig-ibig na unggoy na patuloy na bumibihag sa puso ng publiko. Ang baby Punch ay kabilang sa uri ng mga Japanese macaque na kilala rin bilang snow monkey. Ang siyentipikong pangalan nila ay Macaca fuscata, isang uri ng unggoy na likas na matatagpuan lamang sa bansang Japan. Sa Japan, tinatawag sila ng mga tao na Nihonzaro, na ibig sabihin ay unggoy ng Japan. Dahil sila lamang ang uri ng unggoy sa bansang iyon, kapag sinabi ng mga Hapon ang salitang saro, unggoy, kadalasan ang tinutukoy nila ay ang Japanese macaque. Ang Japanese macaque ay kilala sa kanilang makapal na balahibong kulay kayumanggi o abohin. At sa kanilang mukhang kulay rosas na pula, maikli lamang ang kanilang buntot. Dahil sa kapal ng kanilang balahibo, kaya nilang mabuhay kahit sa napakalamig na temperatura na umaabot hanggang 20 degrees C. Sila ang itinuturing na pinakahilagang nabubuhay na primate bukod sa tao, at sanay sila sa mga lugar na nababalutan ng nyebe sa loob ng maraming buwan, kaya tinawag silang snow monkeys. Mas malalaki ang mga lalaking macaque kaysa sa mga babae.
Karaniwang tumitimbang ang lalaki ng humigit kumulang 11 kilo, samantalang nasa 8 kilo naman ang babae. Umaabot ng hanggang 32 taon ang buhay ng babae, at hanggang 28 taon naman ang lalaki, mas mahaba kumpara sa ibang uri ng macaque. Namumuhay ang mga Japanese macaque sa isang matrilineal society, ibig sabihin, ang grupo ay pinamumunuan batay sa linya ng ina. Ang mga babaeng unggoy ay nananatili sa kanilang kinagisnang grupo habang buhay. Samantalang ang mga lalaki ay umaalis kapag sila'y malapit ng magbinata. Mahilig silang maglinisan ng balahibo ng isa't isa o grooming, hindi lamang para sa kalinisan kundi para mapanatili ang kanilang ugnayan at pagkakaisa. May malinaw din silang sistema ng ranggo o hierarchy sa grupo. Isa sa mga pinakasikat na tagpo tungkol sa kanila ay ang pagligo nila sa mainit na bukal tuwing taglamig. Sa lugar na tinatawag na Jagoko Dane sa Nagano, makikita ang mga Japanese macaque na sama-samang nagbababad sa mainit na tubig habang napapaligiran ng niebe, isang pambihirang tanawin na dinarayo ng mga turista. Kilalang matatalino ang mga Japanese macaque. Sa Koshima Island, napagmasdan ng mga mananaliksik ang isang babaeng unggoy na nagngangalang Imo na naghuhugas muna ng kamote sa tubig bago kainin. Kalaunan, ginaya ito ng iba pang miyembro ng grupo hanggang sa naging bahagi na ito ng kanilang kultura, isang patunay na may kakayahan silang matuto at magpasa ng kaalaman sa susunod na henerasyon. Mayroon din silang iba't ibang tunog tulad ng kus upang manatiling magkakasama ang grupo, pati na mga babalang tunog kapag may panganib. Nakapagtataka rin na napag-alamang may iba-iba silang accent depende sa lugar kung saan sila nakatira, parang mga tao na may iba't ibang punto sa pananalita. Kaya si Baby Punch, bilang isang Japanese macaque, ay kabilang sa isang matalino, matatag, at napaka-espesyal na uri ng unggoy na kayang mabuhay sa malamig na klima at may masalimuot na sistema ng pamumuhay. Hindi lamang sila basta mga unggoy, sila ay may sariling kultura, ugnayan, at kahangahangang kakayahan na tunay na kapupulutan ng aral.